So hello guys, welcome back to my channel. So to this video, pag-usapan natin itong mga feature ni GCash na pwede tayong umutang. So ito, hindi lahat ng user ay nag-grant ni GCash or binibigyan ni GCash ng para ma-access tong G-Loan, G-Credit at G-Gives. So ayon ni GCash, ito ay nagbabase daw sa score mo. Kung good score ka ni GCash, like mataas yung score mo, ma-unlock mo yung tatlo na feature na pwede tayong umutang. Pero based on my experience, is-share ko lang sa inyo at sana'y may mapulot kayo ditong idea or tips para ma-unlock tong tatlong to na pwede tayo umutang. Sa akin kasi, last 2023 is mataas, sobrang taas ng score ko. Umabot siya ng 700 plus. Pero hindi ako ginagrant ni GCash sa tatlong to. G-Gives, G-Credit at G-Loan. At lately lang mga second week of January, na-unlock ko yung tatlo. So anong ginawa ko para ma-unlock to? So nung 2023 kasi, ang ginawa ko is, ang ginamit ko lang sa feature ni GCash is yung cash in. Magpapasok ako ng pera sa GCash ko. Tapos gagamitin ko siya sa load bills, etc. Pero lately lang ngayong 2024, nag-try akong mag-invest. G-Invest at G-Save. So araw-araw kong ginagamit yon, 50 pesos lang each. So one day, anong inopen ko yung GCash ko, yun, nag-pop up yung reminders, parang notification na pwede na daw i-unlock yung G-Gives ko. Actually, G-Gives yung nauna. So, mataas siya, worth of 25,000 ang credit limit na binigay. Tapos, since hindi ko pa to siya ginamit, G-Gives, kasi wala akong patutunguhan sa pera kung gagamitin ko yun. Tapos, mga 4 days, na-unlock naman yung G-Loan. 15,000 yung credit limit na binigay ni GCash. Tapos, lately lang, si G-Credit na unlock ko na naman, pero mababa yung binigay. 1,000 lang yung credit limit. So nung nakarang araw, hindi muna ako nag-G-Invest at G-Save. More in cash in muna ako, cash out, ganyan, cash in, cash out. Tumaas naman yung score ko ni GCash, G-Score. Pero bumaba yung credit limit ko ni G-Gives. So sa ngayon is 50,000 yung credit limit ko ni G-Gives, 50,000. Nung nakaraang week, hindi ako nag-G-Invest at G-Save. Bumaba siya na 30,000. At bumalik na naman ngayon dahil ginamit ko naman yung G-Invest at G-Save. So ang napansin ko dito, i-maximize mo lang yung mga feature ni GCash. Gamitin mo lang yon, hindi lang isa. Sa experience ko, yung ginamit ko is yung G-Save at G-Invest. Pero marami pang features GCash na pwede mong gamitin. So anyan ang G-Insure, yung insurance, yan ang shopping. So gamitin mo lang yan, mag-maximize ka sa feature ni GCash, gamitin mo. Pero disclaimer lang, hindi ito 100% sigurado kasi ito base lang to sa experience ko. Sa paggamit ni GCash. So ang magde-determine talaga niyan is yung system ni GCash. So walang specific na score or G-score na i-unlock ni GCash pag umabot ka na sa ganitong score.
So may mga user ni GCash na kahit mababa pa yung score like 300 plus, 400 plus, na-unlock na nila yung feature na to, yung tatlong to. So, based on my experience, yun nga sa sinabi ko kanina, i-maximize mo lang yung i-maximize mo lang yung feature ni GCash. So, yun lang sa vlog na to. At sana may natutunan kayo sa video na to. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na at hit na rin notification bell para updated ka sa mga bagong video natin.